GG! So dito sa fundamentals of fluid flow, lahat ng ating discussion or lahat ng involved dito is fluid that is moving. And ang pinaka-importante or the root, the fundamental formula na ating dapat masaulo or ma-familiarize is yung tinatawag nating formula for discharge or yung flow rate. Ano ba yung discharge or flow rate na yan? Discharge or yung flow rate. So yung discharge or flow rate, ito yung amount or the volume. The volume of fluid passing to any section in a given amount of time. So yan ay makikita naman natin dahil ang unit ni discharge or flow rate is kadalasan cubic meter per second. Okay? So by this formula, you can see cubic meter, so the volume of fluid flowing through any given section in a specific amount of time. So ito yung pinaka-common. So tatandaan niyo yan. And the formula for discharge given by this symbol Q. Q ang symbol ni discharge, hindi D, hindi F, hindi dahil flow rate F. So Q, that is equal to your area times the velocity. So area and si V is the velocity. So kung titingnan mo ang units, the area is in square meter commonly. Okay, so kung hindi naka-square meter, i-convert nyo na into meter or square meter. And the velocity is of course meters per second. So if we multiply this, so that should become cubic meter per second. So itong discharge na yan, fundamental yan. So madali namang tandaan. So sasauluhin natin. And so discharge actually, so meron pa yung ibang, what do you call? Ibang category or tawag. Depende kung ano yung sinusukat natin. So here, ating sinusukat is yung volume passing through a section in a given amount of time. So volume. Okay? So this Q, yan din yung tinatawag nating volumetric flow rate. Okay? Volumetric or volume flow rate. Yan. So, tatandaan natin tong, kumbaga, ito yung pauna sa fundamentals of fluid flow. So, from here on out, increasing difficulty, or kung hindi naman increasing difficulty, pagdami ng sasauluhin mong formula, and pag-complex ng problem. So, for now, probably mabibilis lang to and madadali. But as we go on, you will see magi-start siyang maging complicated. So, sa board exam, nabasin din to. So, need nating aralin. So, volume flow rate. So, ang unit, diba? Naka cubic meter. Pangit yata, no? Green. Ito lang. Cubic meter per second. Okay? So, yan yung isa. Now, kung ang sinusukat mo naman is the mass. Yan. Mass of liquid passing through any given section in a given amount of time. So, tinatawag natin yung M. Okay? M or yung mass flow rate. So, wala namang special dito. Okay? It's just that sa volumetric flow rate, ang sinusukat natin is yung volume. Sa mass flow rate, di yung mass. Diba? Kilogram per second. And then, yung isa pa, kapag ang sinusukat mo naman is yung weight. Diba? So, merong volume, merong mass, merong weight. So, kapag weight, or yung W, yan yung ating weight flow rate. And this weight flow rate, ang unit niyan ay
Newton or kilonewton. So, Newton na lang. Newton per second. So, weight of a liquid passing through any given amount of time. So, bakit pinapakita ko ang unit? So, maganda kasi minsan, or actually, mas maganda, na alam mo na yung unit ng bawat isang ito. So, that kapag tinanong, pwede mo siyang i-unit analysis actually. So, paano ba or ano yung relationship ng tatlong ito? Ni volumetric, ni mass flow rate, and the weight flow rate. So, si volumetric flow rate, ang formula diba is Q is equal to AV. And that is, or the unit of this Q is cubic meter per second. Okay? So, para maging mass flow rate, M, we have to multiply something dito kay Q. And cubic meter per second. Paano siya magiging kilogram per second? Diba? So, yung cubic meter, dapat ma-cancel yan. So, i-multiply natin yan sa kilogram per cubic meter. You will see, yung cubic meter, matatanggal. So, this will become kilogram per second. Or simply put, yung Q, ano ang minultiply natin sa kanya? Diba? Yung kilogram per cubic meter, ano yan? Density. Okay, so the formula for the mass flow rate is your discharge Q multiply natin kay rho or sa density natin. So, lagyan natin. Ito yung formula ng mga sasauluhin mo na. Dagdag mo na to. Yan. Ito. Ito ang pangalawa. And, para naman kay weight flow rate, so gusto mo maging Newton per second or kilonewton per second ang unit, the weight flow rate, so yung cubic meter per second, multiply natin kay Newton per cubic meter. Makakancel yung cubic meter. Okay, so Newton per second, or simply put, si discharge, i-multiply natin kay, kay unit weight. And, so si weight flow rate, that is your discharge Q, multiply mo kay unit weight. Okay? So, sasauluhin. So, familiarize mo na yung sarili mo sa mga units. So, if hindi, or ang given sa problem ay hindi nakaganto yung units, so before ka mag-start mag-solve, maganda, i-convert mo na lahat yon para hindi ka na malito. Okay? Ayan. So, ito yung pinakaunang part. So, meron pang kasunod, yung tinatawag nating head or energy head. And head or energy head. So, this one is your another thing na dapat nating maalala. Okay? But before we proceed pala, let's tackle a bit about dun sa tagalin ko muna to. Yung concept dito sa ating fundamentals of fluid flow. So, for any given section, so like this one, pakita natin. So, meron kang section. Oops. So, as you can notice, the area, let's say cylinder to, may butas dyan. Hindi cylinder. A pipe. Okay? The area here sa unang section is, of course, based on the figure, definitely mas malaki kumpara dun sa area dito sa ating other side. Okay? Let's say this is your section 1. This is your section 2. So, dito sa ating topic na to, so, yung ating analysis, we are assuming that our fluid is incompressible.
incompressible. So actually, ganun talaga. In real life, if we can notice, yung liquid naman natin, hindi natin kayang i-compress yan. Kapag yan ay tinatry mo i-compress, gagawa ng paraan yan, malipat yung kanyang volume sa ibang lugar. So, hindi talaga siya kayang i-compress. Pero, ano ba yung relevance nun sa ating analysis? So, when we say that a fluid is incompressible, ibig sabihin nun, the discharge Q, alam na natin si discharge, di ba? Yung discharge Q natin sa section 1, tawagin natin Q1, has to be equal sa discharge doon sa ating pangalawang section. Okay? So, regardless of the size, the volume of fluid passing through this section, sa unang section, dapat equal din yung volume, yung cubic meter per second, yung discharge na lalabas doon sa ibang section. So, meaning, with this formula Q1, so A1 times your velocity 1 has to be equal to your area 2 times velocity 2. And kung mapapansin mo, given na mas malaki na yung area dito sa section 1, para maging equal sila ng discharge dun sa section 2 with smaller area, ano yung mag-a-adjust? Diba? Yung velocity. So, that is actually observable naman sa real life that if we try to cover yung hose kapag tayo ay nag-garden or kahit yung hose na lang or yung faucet natin, yung gripo natin, kapag tinatry mong harangan yung butas, what will happen? Okay? The flow of water actually becomes faster. Diba? Bumibilis. So, that is that is this concept applying or happening in real life. So, itong equation na to, A1V1 is equal to A2V2, that is also yung tinatawag nating continuity equation. Continuity equation. Okay? So, tatandaan mo yan. Continuity equation. Ayan. So, next natin is tuloy na tayo dun sa energy and head. Ayan. Energy and head. Ayan. So, ano ba tong energy and head? So, lahat ng fluid or yung fluid na nagfo-flow, diba? A flowing fluid, meron niyang dala-dalang energy. Diba? May energy na dala yan. And this energy is composed, of course, nung tinatawag nating kinetic and potential energy. Okay? Every moving particle naman, lahat ng bagay na gumagalaw, merong dala-dalang kinetic energy yon. Kasi nga, moving. And every object, every particle as well, it also contains potential energy depending on its location. Diba? Kasi yung potential, kadalasan or actually related siya dun sa height natin. Kung ano yung ating height. So that is your potential energy. So dito sa hindi ko alam kung nakikita niyo yung turn off. Yan. Lumalabas yung notification. Nadidistract ako eh. So meron tayong kinetic energy and potential energy. So, merong tatlong dala-dalang energy or head yung ating
moving fluid. Okay? So that is your kinetic energy. And sa potential energy, merong dalawa. Okay? Yung ating potential energy due to the height of the or location, kung gaano kataas yung ating fluid, and yung pressure. Okay? So the pressure, or tinatawag nating pressure head, the kinetic energy, or yung tinatawag nating velocity head. Yan. Sa potential, meron tayong dalawa. Yung tinatawag nating pressure head. Lagyan natin velocity head, pressure head, and then elevation head. Yan. So, kung gaano kataas yung elevation mo. So, an object na nasa mas mataas na lugar or location, mas mataas yung potential energy. Okay? So, this three, velocity head, itong ating velocity head, ang formula niyan is your V squared over 2G. So, saan ba galing yan? So, balikan natin sa physics, ano ba yung kinetic energy? So, sa kinetic energy, ang formula niyan, di ba? That is your 1/2 mass times velocity squared. So, 1/2 mv squared. Now, as you can see, itong m or yung mass natin, pwede mo gawin yung mass dito. Mass, pwede mong gawing weight over unit weight. You can do that. You can make or equate itong ating mass sa weight over unit weight. Weight over the gravity rather. Yan, over gravity. Diba? Kasi weight is equal to mg. Or, pwede mo hayaan yan that way, pero balikan mo yung energy and head. So, ano ba talaga tong energy and head na to? So, this is the energy na kinikerry ng ating fluid per unit weight. Per unit weight, or simply put, yan si kinetic energy over your weight. Diba? Your kinetic energy or the energy your liquid carries per unit weight. So, bakit po ganon? So, alalahanin mo, or kung hindi mo pa na-encounter, so this energy and head, ang unit po kasi nito is naka-meters or naka-length. Diba? Parang pressure head. Diba yung pressure head natin? Ano ba yung kanyang unit? Diba naka-meters? So, yung unit nitong energy and head, yan ay naka-meters. And of course, the higher or the larger this value is, yung meters na yan, mas malaki or mas mataas yung energy na dala-dala ng ating liquid. And if you can remember sa physics natin, ano ba yung unit nitong kinetic energy? Diba, naka-Newton meter yan? Naka-Newton meter? Kasi nga, para yung work is equal to force times distance. So, force is in Newton, D is in meter or cm, depende kung anong unit ng distance. But, in essence, you will see na para siyang moment. So, Newton per meter. So, paano natin gagawing meter? Di-divide natin siya sa Newton. Diba? Magiging meter na lang. So, that's why the energy and head natin, that is your kinetic energy or the energy per unit weight. Okay? Per unit of weight. So, at this point, yung 1/2 mv squared natin, divide natin into weight. So, to simplify, magiging mv squared over yung 2 doon, dahil mo dito, 2.
And yung W, di ba, mg yun? Okay? mg. So, makakancel yung m, doon na galing yung v squared over 2g. So, ito ang need nyong sauluhin. Yan o. Okay, v squared over 2g. Ano ba yun? Yan, sasauluhin mo yan. Ito yung ating velocity head. Okay? So, punta tayo sa pressure head. Actually, sa pressure head, hindi na natin to need pang explain kasi na-discuss na natin to ng mga paunang part. So, alam na natin si pressure head, di ba? So, your pressure head is the pressure over unit weight. O, saan galing yan? Sa formula natin, P is gamma H. Di ba? Yung head natin, you know, yung H. That's why the formula is P over the unit weight. Okay? So, hindi na natin babalikan pa yan kasi alam mo na yan. That is your pressure head. And lastly, si potential energy, potential or elevation head. Potential energy, elevation head. So, ano ang formula nito? So, that is equal to, so, PE is equal to your weight times Z. Ano tong Z? Yung Z na yan na yung height natin. Okay? So, yan na yung elevation. So, if we divide that sa W, kasi nga naka per unit weight, unit of weight, so it will become, of course, just Z. Okay? So, Z na yan, ibig sabihin yan, gaano siya kataas. Okay? Nasaan yung location niya with respect to your reference datum. So, kadalasan yung 0, yung ground natin. Okay? And, if we want to know, so, if we want to know the total energy or head our liquid is carrying, we are simply to find the sum of these three energies or three heads. Itong velocity, si pressure, and yung potential or yung elevation head natin. So, yung total energy head natin, total energy head, or tinatawag ding E, that is equal to your kinetic energy, or like diretso na natin, V squared over 2G plus pressure over gamma plus Z, that is equal to your energy. So, lahat to, sasauluhin mo din. Wala tayong choice. Okay, so balikan natin ng konti ang pinag-aralan natin para hindi mo na makalimutan. So, the discharge flow rate, this is your volume or volume of fluid passing through any given section with respect to time. The formula is QAV. Yung M is the discharge times density. Take note mo yung units, kilogram per second. And for the weight flow rate, naka-Newton per second. So, meron din tayong continuity equation wherein we assume the fluid is incompressible. So, nakuha natin that the discharge of the liquid in any given amount of time, so sa ating section 1 and section 2, is equal. So, always ganon. So, that is your continuity equation. And then, yung energy and head. So, this energy and head is subdivided into 3. Yung ating kinetic energy or yung velocity head natin. And yung potential energy subdivided into 2. The pressure head and the elevation head. So, for the velocity head, this is your formula. V squared over 2G. For pressure head, okay, alam mo naman na yan. So, P over unit weight.
And then for the potential energy or elevation head, that is simply Z. Kung ano yung height niya, Z. Height niya na, height. So if we want to solve for the total energy of the fluid in any section, so pili ka lang ng section, kunin mo yung velocity head, the pressure head, and the elevation head in that particular section. Okay? So before we proceed, may kasunod pa to. Alamin din natin muna yung isang bagay na dapat ma-recognize natin and matutunan natin here, yung tinatawag nating power and efficiency. Power and efficiency. So ano si power? 'Di ba? Power is the rate at which work is done. 'Di ba? Ang unit ni power is, anong unit nito? So that is in Newton meter per second. Okay? Sige, tingnan natin. Ano ba ang formula ni power? So the formula for power kasi is Q, the discharge, times the unit weight, times E. Ano nga si E? Ano nga itong E na to? Diba? Total energy head. Meaning, itong E in ano yan? In meters. So kung tayo ay mag-unit analysis, ang unit ni Q is cubic meter per second. Ang unit weight, kadalasan naka-kilonewton per cubic meter or newton per cubic meter. Yan. And yung E, naka-meters. Makakancel yung cubic meter, magiging newton meter per second. So this is your formula. Power is discharge times unit weight times the energy. Now, dapat alam mo din yung conversion factor natin. Kasi hindi naman Newton meter per second yung unit na ginagamit sa exams. Madalas hindi ganyan. Ano yung ginagamit or ano yung popular unit ng power? Watt. Diba? Watt or watts. And this Newton meter per second, equal yan sa 1 watt. Newton meter per second. Okay? So, tandaan mo na. 1 Newton meter per second is equal to 1 watt and also equal yan sa 1 joule per second. Okay? So, 1 joule per second. Also, dapat maalala mo din, kasi ginagamit minsan, horsepower or HP. HP, horsepower. So, 1 horsepower or HP, that is equal to 746 watts. Yan. So, dapat mong maalala to. 1 horsepower is equal to 746 watts. Ayan. So, this is your power. However, kadalasan kasi, yung ating components or yung ating machines na ginagamit to produce this power, ang tinutukoy ko dito, yung pumps and turbine, which we will be discussing in a bit later. So, yung pumps and turbines, sila yung ini-introduce natin sa ating fluid flow. Diba? Kapag mahina ang tubig, anong ginagawa natin? Naglalagay tayo ng pump para bumilis ang flow. And minsan naman, kapag malakas na yung flow, ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng turbine. So, yun yung mga nasa dams. Ang purpose naman nun, para kumuha naman ng energy. So, doon nagaling yung mga hydropower, hydroelectric energy, or hindi ko alam ang tawag. Basta yung energy na dinerive or kinuha natin sa
fluid. So, more often than not, hindi kasi sila 100% efficient. Okay? So, ito yung akala mo na productivity niya, but in actual, hindi talaga siya ganun ka-productive. So, ano ba yung relationship ni efficiency dito kay power? So, si efficiency, simply put, that is equal to your output over input, multiply mo sa 100%. Okay, so this is your formula, pero in actual naman, you don't actually have to memorize this. Kasi, pwede mo siyang gamitan ng logic to determine ano ba ang gagawin natin. Do we have to divide or do we have to multiply? So, kapag nagsisolve tayo mamaya, may example naman dyan, papakita natin kung aabutin sa oras kung paano siya ina-apply. Okay? So, basta sauluhin mo yung formula for the power and also, ano yung mga nakalagay dyan? Ano si Q? Ano si unit weight? Ano si energy? Okay? So, yun lagi ang first step mo. Kapag may inintroduce na formula, diba? Kasi formula yon, meaning formula-based naman tayo generally sa hydraulics and fluid mechanics. Ano ba yung mga letters doon? Ano si Q? Paano siya kunin? Diba? And yung formula ni Q, AV, paano din ulit kunin yon? Ganun naman ang gagawin mo. Ayan. So, the total energy head. So, next, punta tayo sa tinatawag nating Bernoulli's energy theorem. Yan. Ito na yung kasunod, Bernoulli's energy theorem. So, marahil, familiar ka na kay Bernoulli. Hindi ko alam kung naituro na to ng undergrad. So, si Bernoulli, siya ang nag-develop ng tinatawag nating Bernoulli's principle or yung Bernoulli's energy theorem. So, sa kanya nga nakapangalan. Okay? So, si Bernoulli or si Daniel Bernoulli, he noticed or siya ang unang nagsabi, that in a moving fluid, okay? So, isang gumagalaw na fluid, the total energy from any given section, so, section 1, dito tayo. Yan. Let's say ito yung pipe natin. So, for any given section, so from section 1, papuntang section 2, your energy must be the same. Okay? So, dyan din pumapasok yung tinatawag natin na law of conservation of mass. Diba? Law of conservation of mass and law of conservation of energy. So, ano sabi doon? The energy is not created nor destroyed. So, ibig sabihin, hindi naman magically mawawala yung energy in head natin simply because lumipat or nag-curve yung ating pipe or yung kung saan naman nagpo-flow yung ating liquid. So, sabi ni Bernoulli, the total energy or head from any given section, so kay section 1, dapat equal yan kay section 2. So, simply put, your energy at the point 1 or section 1 must be equal to the total energy or head at your section 2. So, ito yung fundamental formula or principle na ginagamit natin para sa hydraulics. Yan, sa part 2, so, sa second half ng hydraulics. Ito yung pinaka-necessary. The energy at point 1 must be equal to the energy at point 2. So, kung atin niyang i-expand, ano nga si total energy and head? Total energy head? V1 squared over 2G, si velocity head.
So, lagyan ko ng sub 1. Bakit? Kasi hindi naman natin sure kung parehas ng velocity si section 1 and si section 2. Especially kung magkaiba ng area. So, kapag magkaiba ng area, kadalasan mag-iiba na rin ng velocity yan. Diba? Okay. Plus the pressure at point 1 over the unit weight of the liquid plus the elevation head at point 1. So that must be equal to the velocity head at point 2 squared over 2g. Yeah. Pressure at point 2 plus the elevation head at point 2. And ito yung ating energy equation. So this one, ito ay theoretical. Saan ba ako lalagay dito? Theoretical. So bakit theoretical? Kasi nga in real life, hindi naman ganito yung nangyayari. Okay? So, ano yung nangyayari? Sa real life po kasi, meron tayong tinatawag na head loss. So, ano sa head loss? So, yung head loss na yan, yung primary cause niyan, or yung major head loss natin, ang primary cause, si friction. Diba? Siyempre, as the liquid flows through any medium, so, kanal man yan, irrigation canal, a pipe, meron talagang friction doon. Yung friction between the liquid and dun sa pipe natin. So, meron talagang loss of energy na nangyayari. So, itong ating energy equation, we can tweak this one. And, ano ginagawa natin? Nilalagyan natin ng head loss. Okay? Plus, yung head loss. Or minsan, makikita mo yung head loss nandun sa unang part, nandito siya, naka-minus naman. So, to give you an idea kung ano talaga nangyari, i-visualize natin yung ating energy equation. Okay? Alis na lang. So, let's say meron tayong babaan ko. Meron tayong yan. Okay, we have this section kung saan nagpo-flow ang isang liquid. So, this is your section 1. This is the section 1. This is the section 2. And, sukatin natin yung energy natin at yung ating energy head from a certain reference datum. So, let's say ito. And yung reference datum natin, ito, datum, yan. Nandyan na yung ating ground level or pwede natin sabihin zero energy or zero elevation. So, kung nasaan yung ating fluid, okay, from the datum, the height of the liquid, yan na yung ating elevation head, Z sub 1. Okay? So, from the water hanggang sa reference point natin, yan yung ating elevation head. So, pakikita nyo ha, yun yung height ng ating liquid from the reference datum. And, most often, so if we try to put a piezometer here, so for sure familiar na tayo sa piezometer. So baka na-discuss din yan sa sa geotech. So ano ba si piezometer? So yun yung nagme-measure ng pressure. So if we insert a piezometer at this point, ano mangyayari kung merong pressure dyan? Diba? So yung liquid from this point, aangat yan. Yan, aangat.
So, taasan pa natin mga hanggang dito. Yan. So, let's say hanggang dito si water. Yung inangat ng liquid. Okay? Yung inangat na yon from this point, yun na yung tinatawag nating pressure head. Diba? Ano nga si pressure head? Yun yung unit of liquid that will cause a pressure equivalent to a certain pressure, kung ano mong pressure sa point na yon. So, if we put a piezometer here, kung merong pressure dyan, which most often meron naman, aangat yung liquid na yan. So, yung inangat nun, yun na yung tinatawag nating pressure head. And kapag naglagay ka din ng piezometer sa section 1, naglagay ka ng piezometer dito, of course, aangat din yung fluid dyan. Aangat din si water. So, hanggang dito, let's say. Yan. Okay? So, yung inangat ni water or ni liquid, ito naman, tawagin nating pressure head sa point 1. So, P sub 1 over gamma. Okay? And kapag kinonect natin yung line, kinonect natin yung ating height ng energy from point 1, okay, mula dito hanggang doon sa point na to, dito. And connect natin. Oops. Okay? This line na nabuo, yan yung tinatawag nating HGL or yung hydraulic grade line. Okay, hydraulic grade line. So, si HGL, yan ay consist of, okay, based on this, the elevation head and the pressure head. And kapag naglagay ka ng piezometer dito sa gitna, ano mangyayari? Aangat yung water hanggang dito. Hanggang dito. Okay? So, this is actually linear. Linear yan. So, ganito ang magiging behavior ng liquid kapag naglagay ng piezometer kahit saan. Okay? Kahit saan dito in between, tatama yung liquid doon sa hydraulic grade line. Okay? So, now, di ba sabi natin, the total energy at any point is dapat equal. Di ba? So, as you can see, hindi sila equal, hindi sila pantay. Ano ang babawi dyan? Okay? So, dyan naman, bahabol yung tinatawag nating velocity. Yan, si velocity head ang magpapantay niyan. So, as you can see, kapag mas malaki yung area or mas maliit yung area, mas mataas yung velocity. And kapag mas malaki yung area, humihina naman si velocity. So, always note, lagi ding equal yung discharge. And at the same time, sa ating grade line, most often, si velocity yung nag-a-adjust. Okay? Siya yung gagawa ng paraan so that the energy or yung law of conservation of energy always ma-fulfill. Okay? So, law na kasi yun, di ba? Kapag law, wala na tayong magagawa. Yun talaga yung fundamental or what happens sa real world because of physics. So, si V squared over 2G, aangat. And so, this height, this head, yan na yung ating velocity head. Yan. So, this is your velocity head at point 1. And syempre, meron din tayo dito sa kabilang side. Ito naman yung velocity head sa point 2. Okay? And kapag kinonect mo yung dalawang yan, well, kita naman natin. So, pantay na sila. So, this line, ito si energy grade
line. So, this is your energy grade line. Okay? Ito yung nangyayari kapag, of course, theoretical. Ayan. Pero dahil nga sabi ko, sa real life, hindi naman ganito yung nangyayari, di ba? Mayroon talagang loss. So, what happened? What happens? Bumababa yan. Baba natin yung line. Okay? Si V squared over 2G, hindi niya nahahabol dahil nga merong loss of energy. So, hanggang dito lang siya. Ayan, hanggang dito lang. Yan. Si V squared over 2G. And from point 1, yan, from this point hanggang doon, di ba? Medyo mababa. Okay? So, yung natitirang height, yun na si head loss. Yan. Okay? So, dun galing kung bakit siya naka-plus. Okay? Or ako naman, ang ginagawa ko si head loss nandito sa unahan. Paano yun? Sige, pakita ko na lang. Yan. Kumbaga yun ang ginagamit ko sa board exam nung nagre-review ako. Although wala namang sila halos pinagkaiba. Except that, si head loss, nandito sa unang part. Yan. So, bakit ko siya nilagay dito sa unahan? Because I understand that this head loss, so from point 1, ito yung energy natin, and somehow, nagkaroon tayo ng loss of energy before tayo pumunta sa section 2. Diba? So, may fluid ka dyan. Ta-travel si fluid. And midway, nagkaroon ng loss of energy bago ka dumating sa point 2. Diba? So, ito yung energy kay point 2. Ito yung energy kay point 1. So, in between them, nabawasan. Kaya ang ginawa ko, nagma-minus ako. So, diba wala naman diferensya, but somehow, ang nangyayari doon, mas naiintindihan ko yung nangyayari sa fluid ko. Okay? So, based on this diagram, you will see, well, i-add natin si head loss. So, that is a matter of preference. So, sinabi ko parehas sa inyo, edi kung saan kayo mas familiar. Okay? Itong black, yan yung energy grade line natin. Okay? So, kung walang head loss, edi papantayan. So, basta lagi yung energy grade line natin, straight line. Okay? So, dyan na rin nabuo yung mga formula na to. Ito yung theoretical, ito yung actual kapag merong head loss. Yan. Sasauluhin mo yan dahil wala kang choice. Okay? Ayan. May tanong? Ito lang. Walang tanong? Wala. Okay, wala eh. Ito ang magagawa. Sige. Di solve na tayo ng problems. Okay? Solve tayo. Ayan. So, now, solve tayo ng problem. Okay? So, here's the problem. Ayan. So, for letter A, the volume flow rate. Okay, so given na meron tayong 75 mm diameter and velocity na 3, ano ang formula ni volume flow rate? So that is your discharge Q, diba? Which is equal to your area times the velocity. Actually, may area ka na. Ano ba yung area na tinutukoy dito? So yun yung pipe natin. Yung area or the cross-sectional area of the pipe. Okay, so cross-section. So, it could be the cross-section of the pipe or the cross-section of a canal, irrigation canal. So, the area, dahil pipe yan, di ba bilog? Okay? Kasi nga, given diameter. So, bilog yan. So, that is 0.25 pi or pi over 4, 0.075 squared. O, bakit naka 0.075? Okay? From mm, gawin mo ng meters. Naka-meters na tayo, ha? Naka-meters. Kasi cubic meter din yung pinapakuha. Times the velocity, 3. Okay? So, calculate mo. Kakalculate ko din. Saan yung calculator ko? Yan.
So this one is 0.25 pi 0.075 squared times 3. So 0.01325 cubic meter per second. So that is your final answer. Meron pang isa. Naka-liters per second naman daw. Ano, liters per second. Okay? So, ang gagawin mo, i-convert lang natin. Yung 0.1325, 0.01 cubic meter per second into liters per second. Ano ba pag naka-liters per second? Yan. So, ito ang conversion. So, 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Okay? So, cancel mo yung cubic meter. Magiging 13.25 liters per second. Okay? That is your final answer. Para naman sa letter B, the mass flow rate. That is your Q times the density. Okay? So, yung 0.01325 cubic meter per second. Okay? Wag yung liters ay mamultiply mo ha. Cubic meter. Para makancel siya kapag minultiply natin sa density ni water na kilogram per cubic meter. Yan. Magiging 13.25 kilograms per second. Yan. Okay? So, that is your final answer. Dali pa. Sige, letter C. Weight flow rate is, yes, discharge times your unit weight, 0.01325 cubic meter per second. Si discharge, unit weight ni water, 9810 Newton per cubic meter. Yan. So, 130.02 Newton per second. That is your final answer. Okay? Yan na yan. So, that is for number 1. Okay, so I guess okay na to. Napunta tayo sa number 2. Delete. Yan, number 2. What is the flow rate of a water passing through a pipe with a diameter of 20 mm and speed of 0.5 meters per second? The formula, Q is equal to AV. Okay? Area natin is area ulit ng circle kasi nga diameter. And so, 0.25 pi times 0.02. Okay. Naka-meter siya ha. Kaya 0.02, hindi 20. And convert yun na din. Ugaliin na natin. Squared times 0.5. So, 0.25 pi times 0.02 squared times 0.5. 1.57 times 10 raised to negative 4 cubic meter per second. Yan na yun. Yan na yung final answer mo. Okay? Dali, di ba? Dali talaga. Oh, next tayo, next. Pang kids, oh. Yan mo. One-liner. Yan. Kaya huwag ka mag-overthink sa exam. Minsan, one-liner lang solution. Ito, isa pa. A 100 mm diameter plunger is being pushed at 60 mm per second into a tank filled with oil having a specific gravity of 0.82. If the fluid is incompressible, how many Newton per second of oil is being forced out at a 30 mm diameter hole? So, dito, pwede mo munang i-visualize kung hindi mo pa kayang idiretso agad-agad sa solution. So, parang ganito yung nangyari.
meron tayong plunger. Okay, so meron tayong pipe, 'di ba? Tapos may plunger. Ano ba yung plunger? Yung parang paano siya eh. So basta sa pipe natin, yung plunger na yon, saktong-sakto yung area niya. Sakto lang sa area ng pipe. Yan dito. Ito. Yan. So ano mangyayari kapag yung plunger na yan, tapos merong liquid dito sa loob, itinulak mo, 'di ba? Mapupush yung fluid. Okay? Mapupush. So let's say ito yung ating pipe. Tapos sa kabilang side, ito yung area. Yan. Okay? So note natin yung area dito 100 mm diameter. Dito sa kabila 30 mm diameter. Mas maliit. So as you can imagine, kapag itinulak natin yung liquid sa loob, edi lalabas siya dito sa kabila. Ano? Yan, lalabas siya dyan, syempre. Diba? And since magkaiba yung kanilang size, okay? 100 mm, 30 mm diameter. Okay? Somehow, alam mo na mas bibilis yung velocity ng liquid dito sa other side. So, gagamitan mo to ng continuity equation, wherein the discharge at this point sa unang hole must be equal to the discharge at the second point. So, kung gaano kabilis yung pag-flow ng liquid dito, dahil tinulak mo yung plunger, di ba? Matutulak yung liquid. Magkakaroon ng velocity yung liquid. Dahil nag-a-act siya sa certain area, may discharge doon. Dapat equal siya sa discharge dun sa unang or sa pangalawang butas. Okay? So, Q1 is equal to Q2. And of course, area 1, A1 V1 is equal to A2 V2. Ano si area 1? 100 mm. So, 0.25 pi 0.1 squared times the velocity 60 mm. Gawin mo ng meter yan. 0.06. Okay? Is equal to area 2, 30 mm naman yung hole. 0.25 pi times 0.03 squared times velocity 2. So, kunin natin yung velocity 2 sa pangalawang part. Okay? So, your velocity 2 must be equal to, so cancel mo yung 0.25 pi. Pakita lang natin kung ano yung silbi ng continuity equation. 0.1 squared times 0.06 over 0.03 squared. Yan. So, 2/3 meter per second. Diba? Tumaas. Mas mabilis. Okay? Pero hindi naman yan ang pinapahanap. Ang pinapahanap sa'yo, how many Newton per second of oil is being forced out. Ayan. Pansinin mo, yung unit, Newton per second. Ano to? Diba? Yan ay weight flow rate. Diba? Ano si weight flow rate? Q times unit weight. And actually, meron ka ng Q. Diba? Pwede mo kunin yung Q dito. Or pwedeng ito na mismo yung sa Q1 kasi kompleto na yung A1 mo and yung V1 natin. Pwede rin ito kasi kinuha mo na yung 2/3 pero hindi naman siya necessary kunin talaga. So anyways, Q times the unit weight. So area 1, 0.25 pi times 0.1 squared times velocity 0.06 10 unit weight. Naka-Newton. Di dapat ang unit weight natin ay naka-Newton din per cubic meter. So, 9810 Newton per cubic meter. So, this must be equal to 0.25 pi times 0.1 squared times 0.06 times 9810. Yan.
So 4.62 kung water. Pero naalala ko, siya pala ay oil. Oil with specific gravity of 0.82. So, hindi lang 9810 yan. Dagdagan natin ng 0.82. 0.82. So, this one is the unit weight of oil. So, ang sagot dyan, 0.82, 3.79 Newton per second. Yan. Okay? That is your final answer. Okay? Sana okay ka pa. O, next tayo. Next. Number 4. If the velocity of flow in a 75 mm diameter fire hose is 0.5 meters per second, what is the velocity in a 25 mm diameter jet issuing from a nozzle attached at the end of a pipe? Also, the power available in the jet. Okay? So, meron tayong hose. Meron tayong hose. Lagi ka ng hose. Okay? So, the diameter of the hose is 75 mm. And then, lalabas siya sa nozzle. Okay? Sa nozzle at the end of the pipe. So, ito yung nozzle. Sabihin na natin. Ito, mas maliit. So, the diameter of the nozzle is 25 mm. Okay? So, the velocity at the fire hose is 0.5 meters. Ang tanong, what is the velocity doon sa ating nozzle? Yan. What is the velocity at the nozzle? So, let's say ito yung ating section 1, yung katawan ng ating hose. Section 2, yung opening ng nozzle. Okay? So, di ba dapat ang discharge natin at any point in time or at any section sa ating pipe equal? So, discharge 1, so yung Q sa point na to must be equal to the discharge at your point 2. So, area 1. 0.25 pi times 0.075 squared times velocity 0.5. So, this is equal to 0.25 pi. Ano ito ha? A1 V1, A2 V2 times 0.025 squared times velocity 2. Okay? So, makukuha natin yung velocity 2, which is 0.075 squared times 0.5 over 4.5 meters per second. Okay? That is your final answer. Dali lang. Okay. And compute also the power available in the jet. Yan. So, for the power, ano ang formula? Gamma QE or Q gamma E or gamma QE. So, yung discharge, actually, kaya mo nang kunin yan. Dahil meron ka ng area, may velocity ka na din. The unit weight, of course, kaya mo yan. Dahil water lang naman to. Tama? Water lang. And, yung energy, yan yung ating total energy. Diba? Anong formula natin doon? Energy is equal to the velocity head, V squared over 2G, plus the pressure head, pressure over gamma, plus the elevation head. As you can see, walang binanggit na pressure dito. And also kasi,
ang power available is measured doon sa paglabas ng liquid sa hose. Now, if you will think of it, the moment na lumabas yung liquid dito sa labas ng nozzle, once lumabas na yung liquid natin dyan, ano mangyayari? Ma-expose na siya sa air. Ma-expose na siya sa air. So, whatever pressure man ang meron sa loob nito, okay? Mako-convert lahat yon into velocity. And the moment na lumabas siya dito, mawawalan na po yan ng pressure head. Okay? Always note yun, ha? Magagamit niyo yan yung concept na sinasabi ko ngayon sa ibang problem. Okay? So, pag ito nakalimutan mo, magtataka ka sa ibang problem, bakit biglang nag-zero yung pressure doon? Ano nangyari? Okay? Kasi nga, once na-expose na yan sa air, mawawala na yung pressure. Bakit? Kasi yung relative pressure natin, di ba? Same na siya sa surrounding. Always remember, kapag tayo ay nagme-measure ng pressure, laging gauge ang sinusukat dyan. Gauge lagi. Ano or gaano kalakas, kataas ang pressure compared sa pressure sa surrounding. Okay? So, laging relative. So, kapag na-expose na siya sa surrounding, wala na. Same na sila ng pressure. Okay? So, zero si pressure. Yun lang naman na gusto kong sabihin doon. The same is true for the elevation head kasi walang binanggit. So, mahirap naman maglagay ng number dito kapag walang binigay, di ba? So, isi-zero mo na yan. Okay? Simply neglect. So, that should be equal to the velocity head. May binigay yung 4.5. Oh, wag mong gagamitin yung 0.5. Bakit? Kasi, yan yung velocity nung nasa loob pa. Okay? So, ang kailangan mong velocity is when the water or the liquid lumabas na nung pump. Yun yung power available sa ating jet. Okay? Yun yung kapag binigay mo na doon, di ba fire hose yan? Kapag itinutok mo na doon sa tao, yung pag tinamaan siya, masasaktan siya. Okay? So, hindi mo naman sinusukat yung 0.5. Doon ka sa yung lumabas na water sa nozzle natin. So, dapat 4.5 yan. 4.5 squared over 2, 9.81. Okay? Hindi ko na siya ilalagay. Diretso na natin sa formula. So, power is your Q, which is your area. 0.25 pi, 0.025 squared, times velocity, 4.5, area 1, velocity, area 2, velocity 2, area 2, velocity 2, times your gamma, 9810, so gamma, times energy, 4.5 squared over 2g. Ito si energy. Okay? So, power is equal to 0.25 pi times 0.025 squared times 4.5 times 9810 times 4.5 squared over 2081. So, 22.37. So, power is equal to 22.37 watts. Okay? That is your final answer. Ayan. So, sa part na to, kapag pinakuha yung energy, simply use yung formula natin. Pagsama-sama mo yung tatlong energy. Okay? So, that is your number 4. So, number 5. So, meron tayong turbine. O, alam mo yung turbine? So, dalawa yan. Meron tayong tinatawag na pump and turbine. So, pump and turbine. So, bigyan na natin kayo ng background. Ano ba yung pump and turbine? So, si pump, yung water pump, di ba? Electric pump. Anong ginagawa niyan? So, doon na tayo sa real life. Kasi ganun naman lagi sa hydraulics. Naka-anchor yan sa real life. So, walang minamagic si Sir dyan ng mga numbers minsan. Kinokopya ko nga lang sa books eh. So, sa real life yan, ano ginagawa ni pump?
Hindi to textbook definition So, yung ginagawa ni pump, kapag meron kang, actually hindi ako magbibigay ng definition kasi hindi ako ma-terms. So, kung ito yung liquid natin, halimbawa, ang velocity mo dito, 2 meters per second. Kapag naglagay ka ng pump, sa real life. Pag dumaan si liquid dyan, ang velocity niya magiging 4 meters per second. Diba? Pinapabilis niya, pinapataas. And also sa mga palayan, yung ginagawa ng pump, diba? Kapag mas mababa yung elevation, naglalagay tayo ng pump para yung liquid may angat. Okay? Si turbine naman, ito yung nilalagay sa mga dams para naman ma-harvest yung energy from the pagbagsak ng liquid sa ilalim ng dam. So, turbine ang nilalagay mo doon. Or simply put, si pump, anong ginagawa niya? Nag-a-add ng energy. Ito yung tatandaan natin. Si pump adds energy. Okay, so later on naman, ano pa natin yan, matatouch pa yan. So, binibigyan ko kayo ng background para hindi na kayo magulat sa mga susunod. And si turbine naman, extracts or kumukuha. Extracts energy. Yan. So, yung mga sinasabi ko, mga subtle lang yan. Pero, kapag nakalimutan mo to, may gugulat ka na lang sa problem. Saan galing yan? Saan galing yung mga sinasabi ni sir? So, nasabi ko na kasi, hindi kalimutan mo lang. Yan. So, if you can, inote nyo lahat. Kung hindi mo man ma-absorb agad, isulat mo na lang para pwede mong balikan. So, si pump adds energy. Okay? Saan siya nag-add ng energy? Dito. Sa ating continuity equation. Diba? Meron tayong energy 1 is equal to energy 2. Yan. Is equal to energy 2. Dito na lang. Energy 1 is equal to energy 2. Kapag may head loss, ano nangyayari? Yung energy 1 natin, nababawasan ng head loss. Diba? Ito yung theoretical, yung nauna. Ito yung kapag may head loss, HL kasi yung ating abbreviation for head loss. Kapag merong pump, ano nangyayari? Diba? Ating energy sa point 1, bawasan mo ng head loss, dagdagan mo nung pump or head added. So, ang tawag mo dyan, HA or head added. So, nag-a-add siya ng head, nag-a-add siya ng energy. Okay? So, this one is equal to E sub 2. And kapag turbine naman, ang ginagawa, HE or head extracted. So, nag-e-extract naman siya. Nagbabawas. Okay? So, kung ang velocity niya at point 1, 4 meter per second, kapag nagay ka ng turbine in between, mababawasan yon, magiging 2 meters per second na lang on the other side. So, E1 minus head loss minus head extracted is equal to E sub 2. So, ako, ito talaga ang ginagamit ko. Laging nasa kaliwa lahat yung mga ina-add at binabawas ko. And nasa kanan lang yung ito lang, yung energy lang sa point 2 yung nasa kanan. So, ano ba nangyayari? Diba? From point 1, kapag may head loss, nababawasan yung energy. Kaya minaminusan ko bago pumunta sa point 2. Sa kasunod na part, may head loss pa din. So, kung wala head loss, ditanggalin mo lang yung head loss or i-zero mo. May pump in between. Di ba kasi in between naman yung pump. Hindi naman, kapag sa dulo mo nilagay, wala nang silbi yun. I mean, kapag sa flow natin. So, lagi in between nilalagay si pump. Tapos, kino-compare mo yung energy. So, ina-add ko siya. And yung head extracted, in between din. So, mina-minus naman. Okay, yun lang yung logic na ina-apply ko dito. So, basta, alalahanin mo, ano yung effect? Ano yung effect niya doon sa ating fluid flow? Okay? So, tagalin ko na to. Madidiscuss pa naman siguro to sa mga susunod na habang buhay. Okay. So, a turbine rated at 600 HP when the flow of water through it is 0.61 cubic meters per second. Assuming an efficiency of 87%, what is the head acting on the turbine? Okay?
Head acting, yung energy ang tinatanong dyan. Meters, head eh. Okay. So, rated siya at 600 HP. 600 HP. Meaning, yung 600 HP na yan, ito ay output. Tama? Output yan ng turbine. Okay? So, kapag yung tao, ginagamit yung turbine, yung 600 HP, ito yung nakikita nila. Diba? Ito yung nakikita nila na gaano kalaki yung energy na binibigay ni turbine. Yan na yung actual. Yan na yung output. So, kapag pump kasi, baliktad yan. So, sa pump naman, kapag may binigay na rating, so, matatouch natin yan kapag may example sa pump. Baka next week na yon. Mga kasunod na problem. Input naman yung kay pump. So, possibly kasi makalito yon dahil maraming nalilito doon. So, hindi na natin niro-roll out na malito yung iilan sa inyo. So, gusto na nating bigyan kayo ng idea. Kapag turbine, output yan. So, saan ba related yan? Doon sa formula natin for efficiency. Okay? So, balikan mo na lang yung formula sa efficiency kasi kapag output, di ba, nasa taas yun, efficiency is equal to output over in. Yan. So, kung gusto mo makuha yung input, divide natin yung efficiency. Okay? So, anyways, so that 600 HP, output yan. Lagi natin, 600 HP. Eh, naka-horsepower. Diba? Anong gagawin? Gawin mong watts. Convert mo. So, 1 HP is equal to 746 watts. So, meaning, ang rate or yung power na binibigay ng ating turbine or yung ina-extract ng ating turbine ay 447,600 watts. Eh, 87% efficient lang siya. Okay? So, ako, hindi ko siya binabase sa formula. Although, alam ko naman kung paano gamitin, mas binabase ko siya sa pagkakagets natin. Pagkakagets ko, o paano kasi? So, meron kang efficiency na 87%. So, meaning, yung 447,600, ito na yung actual na nakikita mo. Pero, isipin mo siya this way. So, yung turbine natin, for example, yung ine-extract niya, yung kinukuha niya, di ba, may turbine tayo sa dam. Halimbawa, ang ine-extract niya doon sa dam is 10 meters of energy. Okay? Meron kang turbine sa isang dam, and yung ine-extract niya na energy from the dam is 10 meters. Now, kung 87% efficient lang yan, gaano kalaki yung actual? Okay, actual. Ito yung extracted. Ano yung actual? Multiply natin sa 0.87 or 87%. So, 8.7, ito yung actual. Diba? So, yung na-extract mo, 10 meters, pero dahil 87% efficient lang si turbine, 8.7 lang or 8.7 meters lang yung na-harvest natin. So, dito sa problem, so gusto kong makita natin na yung na-harvest natin, yung 447,600, yan yung actual. Okay, actual na yan. Yan yung rate niya. Diba? Ito yung nakita ng tao. Yan yung actual. Pero dahil 87% efficient lang siya, so paano natin kukunin yung power niya, yung extracted power niya? Ilan yung kinuha niya? Diba?
So, i-divide natin yan. So, lagi natin. 447, 600 over 0.87. So, i-divide natin. So, kita mo naman dito, di ba? From this point, para makuha natin yung na-extract niya, i-divide natin siya dun sa percentage. Or simply put, dahil output yan, output yung turbine, paano mo makuha yung input? Diba? So, para makuha si input, edi ang gagawin natin, i-divide natin siya sa efficiency. So, input is equal to output over efficiency. So, yung output na 447,600, divide natin sa efficiency. So, ilan na to? That is your power. Ito na yung power na kinuha or na-extract sa ating fluid flow. So, pero hindi na pinapahanap yung head. So, balikan natin yung formula kay power. Gamma QE or Q gamma E. And yung E, siya yung gusto nating hanapin. And so, ano si E? Direct substitution. So, yung power or 447,600 over 0.87. Is equal to the unit weight of water naman yata ito. So, unit weight of water, 9810 times Q, o given si Q, 0.61 cubic meter per second. Okay, given ang Q, 0.61, so okay, times E. Ayan. So, makukuha mo na yung E. So, 447,600 divided by, so 85.97 meters. Yan. That is your final answer. Okay? Yan na yun. Ito na kung kasunod. Next problem. Ito. Mabilis lang to. Sige. So, neglecting air resistance. Determine to what height a vertical jet of water could rise if projected with a velocity of 20 meters per second. Yan, to what height? So, let's say ito yung, ano ba to? Vertical jet natin, oh. May vertical jet ka. Di ba dito dadaan si water? Dadaan si water dyan. Gaganon. So, before siya lumabas, the velocity at this point is equal to 20 meters per second. Diba? So, imagine mo, kapag ano bang mga, yung gumagano, yung ginaganon mo yung ano mo, diba lalabas yung ano dyan? Yung tubig sa jet. So, gaganyon. Tapos, eventually, titigil yun. Diba? Gaganon. Yan. Gaganyan. Okay? Ang tanong, gaano kataas yan? So, pwede mo itong gamitan nung, tawag dun. Sa dynamics ba yon? So, sa dynamics, projectile motion, pwede mong i-apply yan dyan. Pero, pasimplihin na natin. Okay? So, apply natin yung law of conservation of energy. Ano ba sa law of conservation of energy ang nangyayari? So, yung kinetic energy natin due to this velocity has to be equal to the potential energy ng ating liquid mako-cost by increasing its height. Diba? Kapag umangat yan doon, magkakaroon siya ng potential energy. So, ano nangyari? From kinetic, naging potential energy siya. So, gagawin natin, kinetic energy is equal to your potential energy. O, equal yun ha, because law of conservation of energy. So, si kinetic energy is 1/2 mv squared. Si potential energy, weight times your height. Weight times height
Kung nakalimutan ng formula, yan yung formula for potential energy. Your weight times your height or yung Z. Z yan eh. Yan yung tawag natin Z. Okay? So, simplifying 1/2 mv squared. Ano nga si W? mg. Si Z, siya na si height. So, h. And as you can see, pwede mo i-cancel si m, oh. Ano namang matitira? H is equal to v squared over 2g. Okay, para siyang velocity head. Diba? So, convert mo lang or kunin mo yung height by converting this kinetic energy into potential energy. So, yung velocity natin is 20 squared over 2 times 9.81. So, ilan kaya to? 20 squared over 2 times 9.81. So, 20.39 meters. That is your final answer. Makasunod. Okay na. Huwag na. Ito na. Okay? 20.39 meters. And yes, yun na. Yan na yung for today. So, that is your problem. Yan na yung i-discuss natin today. Hanggang dyan lang tayo. Okay? Ayan.